Sige mga tao, ayoko magtunog na parang sirang plaka at sabing sinabi ko na sa inyo. Pero malagang ipaalala ko pa rin dahil hindi pa tapos ang digmaan. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang ito dito sa Australia. Alam niyo kung paano ko palaging sinasabi na kung anuman ang nangyari sa UK, Europa, Amerika, ay mauwi rin dito sa Australia. Ngayon, hayaan yung baguhin ko na ang pahayag na yon. Hindi ko nasasabihin na mangyayari pa lang ito sa Australia dahil nangyayari na ito dito sa Australia. Kaya tingnan niyo ito, nakagawa na ako ng mga 3 o 4 na video tungkol sa fenomeno na tinatawag na Sharia Patrol sa UK at Estados Unidos at iba pang bahagi ng Europa tulad ng Sweden. Panurin niyo itong video na ito. Nalilimitahan ang buhay ng mga babae sa Sweden. Halos kapareho ito ng gender apartheid, ngunit naapektuhan ito parehong babae at batang babae sa ilang suburb. Pero may grupo ng mga relihiyosong kabataang lalaki na nakapasok pa rin dito at ngayon ay pinipigilan nila ang mga batang babae sa pagpunta sa party at sinusubukan silang kumbinsihin na huwag pumasok. Sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Pakiramdam ko ay talunan ako. Malapit nang gumuho ang buhay ko. At wala ang gumagawa ng kahit ano. Lumipat ka sa kabilang panig. Napigilan mo ang sika. Kailangan mong iligtas yan, kuya! Tumayo kayo, mga pokpok! So, sa madaling salita, ganito ang Sweden. Sinasabi ng babaeng Suweko na inaabuso siya at pinapaalis siya sa lugar ng mga Muslim dito. Hindi ko alam kung saan ito sa Malmo. Siguro doon. Hindi naman malaga. Kaya, inaabuso ka nila, tinatakot ka, at pinalalayas ka nila. Hilala at matagal nang napapansing pangyayari ito. Tinatawag na white flight. Pakiramdam ko ay talunan ako. Naririnig mo ang aso niya. Isa kang puting babae na nakaberka sa taxi at may dalang aso. Pakiramdam ko ay talunan ako. May mga aso siya na ayon sa interpretasyon ng Islam ay isang maruming hayop. Na siya at ang kanyang mga kaibigan ay umiinom ng isang baso ng alak kapag sila ay nag-iihaw sa kanyang patio. Pag uwi mo, maaring nasira na ang mga bulaklak. Oo, mga bagay na nasira. Maaring may mga babae na pwedeng pumasok at magsabi na, dito, hindi kayo dapat uminom. Madalas kong marinig na sinasabihan akong maghanap ng lalaki. Well, we have a nice Abdul here. Pwede kanyang pakasalan, pero kailangan mong magsuot ng nikab o burka. Walang aso, walang alak. Dapat kang sumunod sa utos ng iyong Muslim na asawa. Tunggol dyan, ang lolong to. Salamat, walang anuman. Magpaka-Norman ka. Dahil gabi kami nagtatrabaho, kaunti lang ang babae sa labas. Ano ang ibig sabihin ng kakaunti? Few? Something else. None. Lahat ng bus ng espesyal na paaralan ay may sakay ng mga batang elementarya. Kita mo pangalan ng paaralan? Al-Azhar-Bus. Kaya lagi kong sinasabi na ipagbawal ang mga paaralang panrelihiyong Islamiko. Sila mismo ang gumagawa ng mga susunod na terorista. Sa pagitan ng paaralan at mga tirahan sa Tensta at Rinkeby. Ang mga babae ay sa likod na pintuan, habang ang mga lalaki ay sa harap na pintuan dumadaan. Ayon kay Devin Rexvid, kahalintulad ito ng mga boss sa Alabama, USA noong dekada 50. Doon, pinaupo ang mga itim sa likod at ang mga puti sa unahan. Pakiramdam ko ay bago ako na meron tayong ganito. Labag yun sa mga pagpapahalagang Suweko, iyong nasaksihan mo. Ang mga babae ay ginagambala. Sinasabihan na hindi sila pwedeng mamuhay mag-isa. Hindi ka pwedeng mag-alaga ng aso. Hindi ka pwedeng uminom sa sarili mong beranda. Mga dalagita na nakaupo sa likod ng bus. Pag tinatanong ka ng mga woke, makakaliwa at siraulo, ano ibig sabihin ng mga pagpapahalagang Australiano? Ito ang ibig naming sabihin sa unti-unting pagkawalan ng lokal na pagpapahalaga para mapagbigyan ang populasyong Muslim. Iyon ay sa Sweden. Ang video na yon ay mga 10 taon na rin. Matagal ko nang binabalaan na mangyayari to, mangyayari to, mangyayari to. Nangyayari na ito sa Australia. Ipapakita ko sa inyo sunod. Pero hayaan niyo muna ako ipakita ang isa pang video. Oh, tingnan niyo ito. May isa pang video na lumabas lang ngayon. Allahu Akbar! Oya esnes haram ya! Esnes iş! Allahu Akbar! Allahu Akbar! وتفتا متبكت حلال الله أكبر
Tinya ko, paulit-ulit kong tiningnan. Hindi AI ang video na nakita mo kanina. Alam kong parang ganon, pero hindi. Sinigurado at inseko ito paulit-ulit. Ulitin ko, wala namang kakaiba dito mga tol. Napanood nyo na to ng 50 milyong beses. Panurin nyo ang next na video. Sharia Patrol sa Amerika, sa New York. Ayon kay Vice Presidente Noor Raba, 30 pa lang ang miyembro nila ngayon, pero balak nilang agad palawakin ito para masakop ang buong lungsod. Inilarawan niya ang Muslim patrols na parang neighborhood watch pero mas matindi dahil nakadamit na parang mga pulis at nagmamaneho ng mga kotseng kapareho ng police squad cars ang mga miyembro. Ayon sa mga residente, hindi sila komportable sa mga patrol na parang Sharia police. May ilan naman lang dududa sa layunin ng mga patrol dahil diverse na ang New York Police at trabaho lang nilang magpatrolya at protektahan ang mga tao laban sa krimen o panliligalig. Kaya, bakit kailangan pa ng isang Muslim na grupo na may parehong tungkulin gaya ng pulis? May ilang Muslim at residente ang nagtanong sa panangailangan ng patrol at naghayag ng takot na tinawag itong bagong anyo ng pagpapatupad ng Sharia. May mga ganitong grupo rin sa malalaking lungsod ng Europa gaya ng Denmark, Germany, France, Sweden at Britain. Matagal na may mga patrol na ito at isang ulat ng CNN ang nagpakita ng mga Muslim na kasama sa patrol sa London na nanghaharas ng residente. Sa Whitechapel, may lalaking nang insulto sa isang bakla, tinawag siya ng mga mapanlait na pangalan at sinabing di siya welcome sa Muslim na lugar. May iba pang nanunuligsa sa mga residente dahil sa pag-inom, sinasabing ito ay lugar ng mga Muslim at hindi pinapayagan ang alak dito. Hinaharas nila ang babae habang tumatawid, sinasabihan na bawal ang maikling palda sa Muslim na lugar. Dahil sa pagdating ng Muslim Patrol sa New York City, nag-aalala ang mga Amerikano na baka maranasan nila ang kaparehong panghaharas kung hindi sundin ang kaugaliang Islamiko. Kaya, gusto mo na ba makita kung anong nangyayari sa Australia? Handa ka na ba? Pareho lang din, nangyayari na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sobrang tanga at hangal kung maniniwala kang hindi ito mangyayari sa Australia. Tinarget ng mga arsonista ang lugar, pinakabago sa serye ng pag-atake sa lungsod. Live tayo kay Ollie Haig. Ollie, ayon sa pulisya, kabataan ang nire-recruit para sa mga firebombing na ito. Tama, Peter. Ito ay matapos ang di pangkaraniwang babala ng pulisya kahapon tungkol sa panganib ng mga firebombing at mga tangkang firebombing sa mga bar at nightclub sa Melbourne. Ngayon, ang bar bombi sa lungsod ang naging ikapitong lugar na tinamaan simula noong Martes. Pinaniniwala ang isang hindi pa kilalang grupo ng salarin ang sapilitang pumasok sa bar bandang alas 6 ng umaga. Sinubukan nilang sunugin ang lugar na yon pero hindi sila nagtagumpay. Sabi ng pulisya, nakakita sila ng jerry can sa labas. Ngayon, gaya ng nabanggit ko, ito nang ikapitong target mula pa noong Martes. Ilan sa mga iba pang bar at lugar na tinarget ngayong linggo ay kinabibilangan ng Emerson sa South Yarra, pati na rin ang Albion. Kasama rin dyan ang Soho sa lungsod. Ngayon, kahapon, alam natin na 2 teenager ang inaresto kaugnay ng arson attack sa Soho. Isang 16 na taong gulang at isang 17 na taong gulang. Pero kung iisipin, napakaraming lugar na ang tinamaan o tinangkang tamaan sa ilang araw, naniniwala ang pulisya na posible pang may ibang salarin. Hinihiling nilang magbigay ng impormasyon ang sinumang may alam. Mula noon, nalaman natin na may mga gang mula gitnang silangan na umuupa ng Sudanese o mga gang ng kabataang Aprikano para gawin ang kanilang maruruming gawain. At may dahilan kung bakit nila tinatarget ang mga nightclub at bar. Galit ang mga Muslim dyan. Sinabi na nila yan sa'yo ng 50 milyong beses noon pa. Hindi sila magbabago at hindi sila tatalikon sa relihiyosong tungkulin nilang buwagin ang kanluraning paraan ng pamumuhay. Gayunpaman, mayroong sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maitatag. Nakakalimutan natin na bawat araw na nabubuhay tayo nang wala ang sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nawawalan ng dangal. Tayo ay minamaliit. Nagmura na ang dugo ng Muslim. Tingnan mo ito. Ipinakita ko lang ang video na ito kamakailan lang. Nangyari ito sa Pransya. Tingnan mo ang ginagawa niya. Itong Algerianong Muslim ay sinilaban ng isang bar na puno ng tao. Bar pa talaga. Inaatake nila ang mga simbahan, bar, nightclub, casino. Panoorin mo. Ang pulis ang nagsasagawa ng mga pambukumbang ito.
kay Oli. Naniniwala ang pulis na mga kabataan ang gumagawa ng mga pambobomba. Mga kabataang pulis ang gumagawa ng mga pambobomba. Oli! Pulis! Hindi! 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 Buksan ang pinto! Huwag kunin! Buksan mo ang pinto! Para tayong mga madaling puntiryahin, mga tol. Para tayong mga madaling puntiryahin. Kaya ginagamit ng mas establishadong mga Middle Eastern gang ang mga African Youth Gang para sa maruruming gawain nila. Kaya, maayos lumalaban ng pulisya sa Australia, di tulad ng pulisya sa UK na matagal nang sumuko. At sa tingin ko, ginagawa ng pulisya natin ang lahat para lumaban. Pero hindi ako sigurado kung magtatagumpay sila dahil hindi lang lakas ang kailangan dito. Kailangan dito isang solusyong politikal na dakpin ang mga taong ito. Meron tayong 10,000 isla sa loob at paligid ng Australia at magtayo ng malalaking mga sentro ng detensyon o kulungan o bilangguan kahit anong gusto mong itawag at ilagay sila roon. Tingnan mo ang ulat na ito. Kaya naghihigpit na ang pulisya ng Victoria. Pakinggan mo ang estadistikang binigay nila. Marami sa kanila ay dating naaresto pero pinakawalan ng mga woke na hukom. Tinututukan na ng pulisya ang pinakanotoryos na gang ng kabataang kriminal sa Victoria na responsabel sa mahigit 4,000 at 500 na mga paglabag marami rito ay mararahas. 2 sa miyembro nito ang naaresto sa raid sa kanlurang Melbourne at ayon sa investigador, marami pang susunod. Pamamaril, pananaksak, panoloob sa bahay, pagpatay. Nagatid ng matinding sakit sa mga pamilya sa Melbourne ang mga gang ng kabataan. Ngayon, tinatarget na ng pulisya ang pinakamalalang gang ng kabataan. Ang gang na tinarget namin at hindi kami humihingi ng paumanhin dito ay responsabale sa mahigit 4,000 at 500 na kaso na isinampa. Hindi pinapangalanan ng pulisya ang particular na gang na ito. Uy, tingnan mo to. Proud na Australiano. Particular na gang na sinasabing may mga miyembrong nakakalat sa Hilagang Kanduran na ninirahan sa Craigieburn, Melton, Tarneit at labas ng Melbourne na may hindi bababa sa 41 miyembrong edad 17 hanggang 26. 2 ang naaresto nitong 2 linggo habang napatupad ang pulisya ng maraming kautusang babawal sa paghawak ng baril. May kapangyarihan kaming pumasok at maghalugog sa bahay na iyon. Kadalasang nakakakita kami ng mga kutsilyo, ibang matutulis na sandata at droga. Sa Victoria, mayroong 33 kilalang gang ng kabataan na binubuo na mahigit 600 miyembro. Hindi naman mahirap mga pare. 600 lang sila, pwede mo pa nga bilangin isa-isa. At sa tingin ko, may sapat na bilang ang ating mga pulis. Hindi ko alam kung pwede ko itong sabihin pero sigurado akong iniisip din ito ng bawat Aussie. Gusto lang naming maibalik ang dati naming Australia. Hindi naman ito nangyayari dati. Wala sa kanila ang ipinanganak sa Australia. Lahat sila ay mga imported na Australiano. Sa nakaraang taon, Nakapanood na ako ng 12-12 ng ganitong video. Gaya ng sabi ko, 440 ganitong pag-aresto ang nangyari. Kaya masasabi mong hindi bababa sa 100 at 50 ang ganitong insidente. Dati, hindi nakalak ang pinto namin. Isipin mo, nakikita mo na yan sa pintuan mo na dati namang hindi nangyayari. Pasensya na, pero hindi natin kailangan tanggapin ito. Pakinggan niyo ang mga estadistikang ito sa huli. Madalas kaming nakakakita ng mga kutsilyo at iba pang matutulis na sandata. Nakakakita rin kami ng droga. Sa nakaraang taon, 400 at 40 na mga lumabag ang naaresto ng hindi bababa sa 3 beses. 47 sa kanila ay naaresto ng higit sa 10 beses. 47 sa kanila ay naaresto ng higit sa 10 beses. Nahuhuli sila pero nakakalaya rin. Narinig ko si Jacinta Allen na nagsabing pinahigpit nila ang mga batas sa piyansa noong talumpati niya ilang linggo nang nakalipas. Yung lalaki na kasagasa ng 2 tao sa Ascot Vale itong weekend, nakalaya rin sa piyansa. Lahat ng kriminal na ito ay pinalaya sa piyansa. At Diyos ko, wag naman sana. Pero kung lumampas ka ng 10 kilometro sa speed limit, yari ka. Inihahayag namin ngayon ang pagpapatupad ng pinakamahigpit na batas sa piyansa sa bansa. Bagong mahigpit na batas sa piyansa para maiwasan ang paulit-ulit na krimen at mapanatiling ligtas ang mga taga-Victoria.
Gagawin namin ito sa pamamagitan ng pagtutok sa kaligtasan ng komunidad bilang pangunahing konsiderasyon sa mga desisyon sa piyansa, mula sa remand bilang huling opsyon, tungo sa pagsentro sa kaligtasan ng komunidad bilang pangunahing prinsipyo ng mga gumagawa ng desisyon sa piyansa. Magkakaroon din tayo ng mas mahigpit na bagong pagsusuri sa piyansa, mas mahigpit na mga batas para ang mga bagong pagsusuring ito ay tututok sa pinakamalalang krimen, lalo na doon sa mga krimen kung saan nakikita natin ang paulit-ulit na paggawa ng krimen sa ating komunidad. Ang mga bagong pagsusuring ito ay magiging mahirap ipasa. Magpapakilala rin tayo ng bagong parusa para sa lalabag sa patakaran. Dapat igalang ang mga patakaran sa piyansa. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga bagong parusa para sa paglabag sa mga patakaran ay magtatakda ng mga bagong paglabag sa batas. Mga bagong paglabag sa batas para sa paggawa ng krimen habang nasa piyansa at pagpapatupad ng patakaran sa ikalawang paglabag para sa mga gumagawa nito. Ayaw ng kahit sino na makita ang mga batang nakakulong habang naghihintay ng paglilitis. Pero, Apat na kabataang gang member ang naaresto araw-araw. Madalas, nagiging biktima rin ang mga gang ng kabataan ng mga organisadong kriminal sa ilegal na kalakalan ng tabako. Ayon sa pulisya, inuutos sa mga kabataan ang maruruming gawain tulad ng pambobomba o pamamaril mula sa umaandar na sasakyan. Pagsabog ng bomba sa mga bar at nightclub para ipatupad ang Sharia. Gusto kong ipakita sa iyo ang video na ito. Pasensya na rin sa problema sa mga gang ng kabataan. Hindi ka sasali sa gang kung alam mo ang totoo. Kasi masama ang kalalabasan nito. Oo, suwerte mo na lang kung masasabi mo yan sa mga taong nakaranas na ng mas malala pa kaysa mapunta sa likod ng police van. Nakakawa.